Say praise the Lord. Ating palakpakan natin Panginoon sa oras na ito. Purihin ang Diyos sa kanyang biyaya at kabutihan sa bawat isa sa atin. Ating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Book of Psalms, sa Book of Psalms 103, Psalms 103, starting sa verse 1 hanggang dito sa verse 7. Sabi rito ng verse na ito, Psalm 103, Bless the Lord of my soul and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord of my soul and forget none of His benefits, who pardons all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. The Lord performs righteous deeds and judgments for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel. Praise God. Diyos ang magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, makapo tayo sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang kabutihan sa atin. At ngayon ay nag-resume tayo sa ating Thursday service sa lugar na ito. That last December, the whole month ng December ay doon tayo nagdaos na ating midweek service, Thursday service sa lugar ng GMA. Pero ngayon ay nais kong dumulog tayo sa salita ng Panginoon. Thank God sapagkat this last Sunday ay nakapagdaos tayo ng ating Thanksgiving at Diyos ay nagpala sa atin, nagbigay ng kanyang mga salita mula sa inspirasyon na kanyang inilagay sa mga lingkod ng Diyos na naging ating tagapagsalita. At alam ko ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Praise God. So salamat sa Diyos na tunay na ang blessing ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Now sa oras na ito ay nais kong mangusap sa inyo ng isang bagay, isang kaisipan at para bago tayo dumulog sa mga salita ng Diyos, I just want to give you an update para sa ating kapatid Brother Michael. Last Monday evening ay amin po siyang dinala doon sa Mandaluyong Medical Center at pagkatapos po na dumating yung kanyang ate at tapos na ibigay ko sa kanya ang lahat ng information na ginawa at nangyari at sinabi ng doktor pati yung resulta na ginawa sa pamamagitan ng mga laboratory test. At then nagpasya ang kanyang kapatid na dalhin siya sa lugar sa Mandaluyong dahilan yun ay magiging madali para sa kanila dahil ilan sa kanyang mga kamag-anak ay naroon sa lugar doon at merong di kalayuan sa kanilang lugar ay nandun yung hospital sa Mandaluyong. At nung iniwan namin siya ay nandun lamang siya sa isang upuan pero salamat pagdating ng sumunod na araw ng gabi ay nakapasok na rin siya sa isang room. Pero ang pinaka gusto kong bigay sa inyo na update mga kapatid ay kanina po tumawag siya sa akin at ayos na ang kanyang pakiramdam sa biyaya ng Panginoon at siya ay nakakausap ko na ng mahusay at yung pain wala na po siyang oxygen. Although magdadaan pa rin siya sa ilang mga laboratory at ilang mga observation, pero
mostly ang sa biyaya ng Diyos, siya po ay nasa maayos ng kalalagayan at yung kanyang paninilaw ay hindi na rin po visible at bumabalik na siya sa kanyang dating dating kulay. So salamat sa Panginoon. So sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Salamat sa inyong mga prayers. Salamat sa higit sa lahat sa paggawa ng Diyos. At alam ko, ito ay ang Diyos ang siyang may purpose ng lahat ng bagay. Nung Monday ng umaga ay, rather, kung Monday ba yung umaga, Tuesday ng umaga rather, ay ang aking prayer, sabi ko, Panginoon, loobin mo na hindi ito mag-end sa kalungkutan, kapanglawan, kundi magdala ito ng kapurihan sa iyong pangalan. At yun ang bagay na ginagawa ng Panginoon. So, mas may malaking kapurihan kapag ang Diyos ay gumagawa at kumikilos. I mean, I can say amen to that. Nandoon ang kapurihan, nandoon ang kalawalatian. Sabi pa ni Hezekiah nang siya ay manalangin sa Panginoon o after na siya ay pagalingin ng Panginoon sa kanyang pagpupuri sa Diyos, sabi niya, ang libingan ay hindi magpupuri sa iyo. Ang libingan ay hindi magdadala ng kaluwalhatian sa iyo. Sabi niya, ang buhay, kapag ang Diyos ay gumawa at ang buhay ay kanyang binigay, then ito ang maghahatid ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. So to God be all the honor and glory. Palakpakan natin Panginoon sa oras na ito. Salamat sa kanyang paggawa. Now, sa sandaling ito ay nais kong, alam nyo, habang kapag minsan tayo dumaraan sa ilang mga bagay, ay mula sa mga salita, mula sa mga pangyayari minsan, ay doon tayo kumukuha o nakakakuha ng ilang mga inspirasyon at mga salita ng Diyos na dapat nating malaman at maintindihan sa kalooban ng Panginoon. Now, nais kong bigyan ng pansin ng Psalm 103 na binasa natin sa oras na ito. At gusto kong bigyan ng pamagat ang ating pag-uusapan is about remembering the Lord and His benefits. Remembering the Lord and His benefits. Sabi rito ng verse na ito, it is, tinawag ito na Psalm of David. Ito ay sulat ni Haring David, Psalm of David, na sabi rito sa kanyang pangungusap, winika niya, sa pagpapahayag na ito, tingnan natin ang Psalm 103. Sabi rito sa kanyang pagpapahayag, sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pag pinag-uusapan yung kaluluwa ay ang kanyang may kinalaman ito sa isang bahagi ng tao na naroon ang kanyang mental faculty, naroon ang kanyang damdamin at ang kanyang mga kapasyahan. At sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nangasa loob ko. See, lahat na nangasa loob ko, kasama ng kanyang buong pagkatao ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Sabi ng verse 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen. Sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting mga gawa. Meron tayong mga awit na minsang inaawit that count your blessing, name them one by one. Bilangin natin ang ating mga pagpapala at ating saysayin ito. At kung ito'y ating bibilangin, ay makikita natin na ito ay totoong napakarami na hindi natin ito
kayang mabilang. Well, minsan ang mas madali natin makita ay ang ating mga pangangailangan. Pero bayaan nating tingnan ang mga biyaya ng Panginoon. Well, maliban ang Diyos ay magbukas ng ating mga kaisipan at ng ating mga mata. At ang ating tingnan ay hindi ang mga material na mga bagay, ay magagawa nating bilangin ang lahat ng mga bagay nito. Well, ang tayo'y gumising sa bawat araw ng ating buhay na meron tayong lakas, meron tayong katinoan ng kaisipan, merong kalakasan, kaya nating lumakad at kaya nating gumawa ng mga normal na bagay na ginagawa. Well, can you imagine mga kapatid, na kapag, naalala ko ang ating kapatid, dahilan kinakapos siya ng hininga, kinakailangan niya ng tutulong sa kanyang paghinga at yun yung oxygen. And can you imagine na tayo nakakahinga ng normal at tayo ay hindi kailangan ng mga suporta ng ilang mga bagay ng oxygen, kundi ang ating lungs ay may kakayanan na kumuha ng oxygen at ito ay mag-supply sa atin. At ganoon kahalaga ang oxygen sa ating buong pagkatao. So, sa pamamagitan ng mga bagay na iyong titingnan na maliliit, na sabihin natin, hindi ito maliliit, pero ito ito yung siyang bakit ka nakikita na merong kalakasan. Sabi dito sa verse 3, na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan. Well, kung yung titingnan ng isang bahagi ito, ay pinapakita na siya ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Alam niyo ba mga kapatid na napakahalaga ng kapatawaran ng kasalanan? Well, hindi ko lamang ito tinitingnan sa ating unang paglapit sa Panginoon, kundi yung ating pang-araw-araw na buhay at paglilingkod sa Panginoon. Dahilan ang sabi ng isang Book of Psalms, sabi niya, kung ang Diyos ay magtatanda ng ating pagkakasala, sinong makakatayo sa kanyang harapan? Amen. Kung ang Diyos ay magtatanda, kung ang lahat ng inyong ginagawa ay kanyang ililista sa listahan, at kanyang aalalahanin ang lahat ng mga bagay, hindi tayo makakatayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit sa Kanya ay merong kapatawaran, sabi ng Banal na Kasulatan. Sa Kanya ay merong kapatawaran. Bakit tayo niya tinatanggap? Bakit tayo ay nakakalapit sa Kanya? Bakit tayo ay nakakadulog sa Kanya? Ito'y dahilan siya ay lumilimot at nagpapatawad sa bawat isa sa atin. At sabi dito, na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit at karamdaman. So pinakita nito na sabi niya, ito yung mga tinatawag na forget not all His benefits. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. At sabi nito, forget none of His benefits. Huwag mong kalimutan ang lahat ng mga mabubuting gawa na kanyang ginagawa sa iyo. Na siyang, sabi rito ng verse 4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Well, may mga pagkakataon sa ating buhay, nakikita natin kung paano ang Diyos nag-iingat sa bawat isa sa atin. May mga pagkakataon na sabihin natin na tayo ay nabibingit ang ating mga buhay, pero ang Diyos ang siyang nagliligtas sa bawat isa sa atin. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandang loob ng malumanay na kaawaan. Ibig sabihin, nagbibigay sa iyo, nagpuputong sa iyo, that crowns you. Sabi ng verse na ito, redeems your life from the pit, and crown you with loving kindness.
Pinuputungan kanya ng kanyang kagandahang loob at ang kanyang kahabagan. Ang Diyos ay mahabagin at maawain. At sabi rito, na siyang, anong sabi sa sunod na verse 5? Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng anupat, ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. So pinakita rito na siyang bumubusog ng iyong bibig ng mabubuting mga bagay. Well, ang pagkain na ating kinakain sa bawat araw, ito'y hindi dahilan sa tayo ay nagtatrabaho, tayo may pera, tayo may salapi, kundi lahat ng ito ay kaloob ng Panginoon sa bawat isa atin. Sabi ng Book of Corinthians, ano ang meron ka na hindi binigay lamang sa iyo? Ano man ang ating tinatangkilik, itong lahat ay ipinagkaloob lamang sa atin, pinagkatiwala sa atin. Ang Panginoon na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Siyang nagre-renew. Dumarating tayo minsan sa karamdaman, sa sakit, sa panghihina, pero siya ang nagre-renew ng ating kalakasan. Siya ang nagre-renew ng ating lakas at sabi dito, ginagawa niyang i-restore, sabi ng verse na ito, who satisfy your sabi dito, who satisfy your years with good things so that your youth is renewed like the eagle. And verse 6, ang Panginoon na nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at ng mga kahatulan na ukol sa lahat ng nangaapi. Well, pag dito sa ibabaw ng sanlibutan, mga kapatid, sa mundong ito, lagi tayong makakaranas ng mga injustice. Mga injustices, mga hindi fair na mga bagay. Minsan ikaw ay lugi, sabihin pa natin yung ganong termino. Ikaw ay nalalamangan lagi. Pero ang Panginoon, ang sabi rito ng verse na ito, the Lord performs righteous deeds. Ang Panginoon lamang siyang gumagawa ng matuwid na magawa and judgments for all who are oppressed. Sa kanila ng mga naapi. Verse 7, sabi rito, kanyang ipinabatid ang kanyang mga daan kay Moses at ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Now, pinakita ko ang mga verse na ito upang makita natin ano ang mga benefits na nanggaling sa Panginoon na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kung pag-uusapan natin, mga kapatid, ang salitang benefit, ay ito ay sabihin natin maraming bagay na pwede nating tingnan about the word benefit. Ngunit kung ang bibigyan ko ng pansin ay ito ay may kinalaman sa isang kalalagayan katulad ng kapag ikaw ay sabihin natin dito, kapag ikaw ay membro ng sabihin natin membro ka sa ahensya ng pamahalaan about PhilHealth, diba? Sinong member ng PhilHealth? Diba? Kapag membro ka ng PhilHealth, meron kang benefit. Diba? Meron kang benefit. Naranasan namin ito nang ma-hospitalize ang aking anak na si Yasemin at yung mismong ospital doon ay nagsuggest sa amin, tinanong kung meron kaming PhilHealth at sabi namin wala. Sabi niya, kuha mo siya ng PhilHealth. At alam nyo, nang ako ay kumuha ng PhilHealth at nagbayad ako for 2 months para sa contribution. And then alam nyo, yung tinatawag na bill ng hospital ay na-cover lahat ng PhilHealth. Although hindi naman napakalaki ng kanyang bill,
pero na-cover yung tinatawag na kanyang bill. So ibig sabihin, merong tinatawag na benefit. Merong benefit. At ito ay, makikita natin, ito ay maranasan ng mga taong nasa, mga membro sila o member sila ng ng ganitong klaseng ahensya ng pamahalaan. So kung titingnan natin sa ating Panginoon, ay alam niyo ba na meron siyang mga benefit na ibinibigay provided na ang mga sabihin natin ng mga anak ng Diyos ay sila ay nasa ilalim ng tinatawag na tipan. Sila ay nasa ilalim ng tipan. Well, bago ko puntahan ang ganitong bagay, ay bibigyan ko ng pansin, the word benefit is a legal term. Pwede natin tingnan ng benefit sa ilang mga bagay, pero gusto kong tingnan na yung salitang benefit as a legal term. Pag sinabing legal term, ito ay kagaya ng kapag ikaw ay membro sa isang katulad ng PhilHealth at ilang pang mga bagay, kapag ikaw member ng SS, member ng GSIS at ilang pang mga bagay, ay meron itong mga tinatawag na benefit para sa lahat ng mga membro nito. So, a benefit is in legal terms. In legal terms, a benefit refers to any positive outcome, advantage, gain, or privilege received by a person or entity. So in legal term, ang benefit ay ito'y tumutukoy sa mga positibong outcome or mga advantage or mga pakinabang o pribilehiyo na tinatanggap ng tao, na tinatanggap ng tao. It can manifest in various forms. Ito'y pwedeng makita sa iba't ibang paraan. From a tangible financial gains mula sa nahawakan na mga pinansyal na o pananalapi o pinansyal na tulong to intangible advantages. So mula sa mga nakikita o nahawakan ng mga financial na pakinabang hanggang sa mga hindi nakikitang mga pakinabang. And often plays a crucial role in establishing legal rights. Ito'y gumagawa ng malaking gampanin, sabi niya, establishing legal rights, obligations, or compensation. In the context of contracts, pag pinag-usapan naman ang tinatawag na contract, alam natin pag sinabing contract, kapag ikaw ay nagmiyembro sa ganitong klase ng ahensya, ay ang pagpirma mo doon ay pumapasok ka sa tinatawag na contract. Pumapasok ka sa tinatawag na agreement. So, in the context of contracts, it specifically denotes something of value received by one party as a part of an agreement. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan ng kontrata, ito'y may kinalaman sa isang uri ng halaga o value na tatanggapin ng isang partido bilang bahagi ng kanilang kasunduan. So, ibig sabihin na ang anuman na tinatanggap ng isang tao, ito'y bahagi ng tinatawag na kasunduan. I just remember, ang ating kapatid Bar Philip, nang siya rin ay nagkaroon ng karamdaman, niloob ng Diyos na bago siya nagkaroon ng karamdaman, ay siya ay natanggap sa isang trabaho at yung trabaho na kanyang nakapasok siya sa trabahong ito ay meron tinatawag na, ano yung tawag doon? Yung health, may kinalaman sa sa kanyang health benefits. So, nang siya'y ma-hospitalize, lahat ng kanyang
ginastos, ito ay covered nung tinatawag na health insurance, or sabihin natin anong tawag doon, nung health card na ibinigay sa kanya. So lahat ng yan ay naniniwala tayo, it's by the grace of God, ito'y gawa ng Diyos, ang Panginoon, ang siyang nagpapahintulot ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan ng ganito ay nakatulong na malaki na hindi na siya naglabas ng salapi para bayaran ng hospital bill. Pero ang lahat ng yan ay, ang pinakamahalaga ay hindi lamang yung nabayaran yung kanyang bill, kundi ang pinakamahalaga, siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. At alam natin ang ng kagalingan ay walang ibang pinagmumulan kundi ang Panginoon lamang. Kaya say amen to that. So, titingnan natin ang isang bahagi sa, alam niyo ba na ang Diyos ay ginawa niya ang isang paraan upang ang kanyang, ang bayan ng Israel particularly, ay inilagay niya sa isang uri ng tinatawag na benefit when it comes to their health. May kinalaman sa kanilang kalusugan. Alam niyo ba mga kapatid na ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating kalusugan? Diba? Ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating kalusugan. Can you imagine mga kapatid na dito sa banal na kasulatan, gusto kong puntahan natin ang aklat ng Exodus chapter 15. At gusto kong tingnan ninyo ang senaryong ito, and we know this story. Alam natin ang kasaysayan ng Israel. Ang Israel for almost hundred of years ay nandun sila sa lugar ng Egypt. Doon pumasok ang Israel, rather ang mga anak ni Abraham, o anak ni Jacob particularly. At nang sila'y makarating doon, Egypt serves as the womb, na doon sila pinalaki, doon sila pinalago, hanggang sa isang panahon ay sila ay pinanganak. Pero, nang sila ay ilabas ng Diyos mula sa lupain ng Ehipto, sila ay slave doon sa lugar ng Egypt. At as a slave ay wala silang anumang benefits. Ang tangi lamang ibibigay sa kanila ay pagkain. Pero wala silang kapahingahan. Wala silang, ano pa ba nga yung tawag doon? Wala silang leave. Wala silang, magtatrabaho sila 7 days a week, 30 days a month. Sabihin pa natin sa ganung termino, na wala silang anumang benefit sa kanila, ni hindi sila makapagpahinga. Lahat ng araw magtatrabaho sila. Pero nang sila ay inilabas ng Panginoon sa Egypt, at nang sila ay naglakbay na sa wilderness. So, lagpasan ko na yung pagtawid sa Red Sea, ito ay nandun sila sa wilderness. At nang sila ay nakalabas na, sabi ng chapter 15 ng book of Exodus, verse 22. Exodus 15 verse 22 ay makikita natin ang ganitong pangyayari sa bahaging ito. Sabi rito, at pinatubayan ni Moses ang Israel mula sa dagat na pula. So dito na tayo ngayon magpapasimula. Nakatawid na sila sa dagat na pula. Mula sa dagat na mapula, at sila'y lumabas sa ilang ng shore. At sila'y lumakad na 3 araw sa ilang. So, dinidescribe ang karanasan ng Israel. Imagine sila ay naglakbay sa wilderness ng 3 araw. At sa 3 araw na yun, sa wilderness, ay most probably ay makikita natin na sila ay makakaramdam ng ng uhaw. At sabi na ito ng sumunod na verse,
At nang sila'y dumating sa isang lugar na tinatawag na ang pangalan ay Mara. Bakit ito tinawag na Mara? At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig at dahilan tubig sa Mara sapagkat, anong sabi riyon? Sapagkat mapait ang tubig doon. So yung salitang, meron itong isang uri ng klase ng gamot, o gamot ba yun, ay isang uri ng ito ay napakapait. At ang pangalan ng lugar na ito ay tinawag na Mara dahilan yung tubig doon ay mapait. Hindi nila mainom. Kaya ang pangalan ng lugar na yun ay tinawag na Mara. Can you imagine na sila ay nauuhaw, sila ay gustong uminom, sila ay halos mamamatay sa uhaw, at nang makakita sila ng tubig, ay nagpasimula silang uminom pero hindi nila kayang inumin dahilan ang tubig ay napakapait. At ang bayan ay nagpasimulang nagreklamo kay Moses, Moses, bakit mo kami dinala sa lugar na ito? Wala kaming mainom, mamamatay kami sa uhaw. Ano ang aming gagawin? At si Moses ay dumaing sa Panginoon sa verse 25. At sabi rito, at siya'y dumaing sa Panginoon, at anong ginawa ng Panginoon? Anong sabi diyan? Siya'y dumaing sa Panginoon at ang Panginoon ay nagpakita sa kanya ng isang punong kahoy at kumuha siya at ang hindi dinescribe dito kung sa paanong paraan at nakakita siya ng isang punong kahoy at inihagis niya sa tubig. May pinakitang punong kahoy sa kanya at inihagis niya sa tubig at ang tubig ay, ang sabi riyan, ay tumabang. Sa verse 25, sabi, then he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. Nagpakita sa kanya ng isang puno. And he threw it into the waters, and the waters became sweet. Hindi literal na matamis, kundi ibig sabihin, naging drinking water. Ang tubig ay pwede nang inumin at naging masarap na uri ng tubig. Well, alam niyo ba kung anong pinapakita sa ganitong bagay? Na ang tubig na mula sa mapait na hindi kayang inumin at nang inihagisan ng punong kahoy, ito ay naging matamis. Alam niyo ba ang nilalarawan ng ganitong bagay? Ang nire-represent ito is healing. Nandiyan ba kayo mga kapatid? It represents healing. Ang pinapakita dito ay ang kagalingan. Supposed to be ang tubig, mga kapatid, dapat ito ay edible, ito ay pwedeng inumin, pwede itong mag-repress sa buhay, sa tao, at sa panahon na siya ay nangailangan dahilan ito magsusustain sa kanya. At ngunit yung tubig na ito ay hindi pwedeng mainom. Ibig sabihin, merong hindi nila pwedeng mainom ito. At the same way na nangyari ito sa panahon ni Elisha. Merong isang lugar doon na merong balon. Yung balon noon na naroon ay hindi rin nila mainom. Ang ginawa nila ay tinawag nila sa Elisha. At si Elisha ay kumuha ng asin at kanyang isinaboy doon sa balon na yon at yung tubig ay napagaling at naging drinking water. So mga kapatid, makikita natin na ang Panginoon ay nasa bahagi niya, nasa kanyang paraan, nasa kanyang bahagi ang tinatawag na kagalingan. Meron siyang ganitong bagay na pinapakita. Kagalingan ay nanggagaling sa Panginoon. Lahat ng bagay ay siya
ang nagpapagaling. Pag sinabing healing, yung healing ay may kinalaman ito sa restoration. Diba? Pag-restore o pagbabalik sa dating kalalagayan. Ang tubig is supposed to be a drinking water. Pero kapag ito'y mapait, hindi niya masaserve ang kanyang purpose. So kapag siya ay pinagaling, then siya ay babalik sa dating kalalagayan niya at siya ngayon ay masaserve niya yung tinatawag na purpose. So healing means restoration. At ang Diyos ang siyang author ng healing. Amen. God is the author of healing. Siya ang author ng kagalingan. At sabi rito, matapos na umiyak si Moses at pinakita sa kanyang isang punong kahoy at yung punong kahoy na yun ay inihagis doon sa tubig. Well, may mga bagay na nagre-represent ang ganitong pangyayari. And the waters became sweet. At ang bayan ay nagpasimulang nakainom dito sa tubig na ito. Bagamat siya'y mara. Ang mara ay ibig sabihin ay kapaitan. Ang mara ay pinapakita ang pait. Ngunit siya ay, ang tubig dito ay naging matamis. Then, sabi rito ng verse, sa isang part pa rin ng verse 25, there at doon iningatan niya ng palatuntunan, inatangan niya ng palatuntunan at ng tagubilin at doon sila sinubok niya. Sa wikang Ingles, ang sabi rito, so after the waters became sweet, sabi rito, there He made for them a statute and regulation. Ang Diyos ay gumawa ng isang batas. Gumawa siya ng isang batas dito. Yung kung baga pa sa atin ay yung mga mambabatas ay nagle-legislate sila ng mga panukalang batas, at kapag ito ay inaprubahan, ito ay nagiging matibay na batas, di ba? Nagiging matibay ng batas, at ito ay i-execute na at ipapatupad na sa mga mamamayan. At ang sabi ng Panginoon dito, there He made for them a statute and regulation, and there He tested them. And verse 26, sabi niya, inilagay ng Panginoon na ito ay batas. Ano yung batas na ito na inilagay ng Panginoon? Verse 26. Sabi ng verse 26, and He said, sabi dito, verse 26, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang aking tinig, ang tinig ng Panginoon, sabi niya, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So naglagay siya ng isang batas. At ito yung tinatawag na benefit na kanilang matatanggap mula sa Panginoon. At ang batas na ito ay kanyang ako'y namanghama, kapatid, na bago siya nagpatibay ng Ten Commandments, alam niyo ba ang una niyang inilagay na batas? Ito'y may kinalaman sa kagalingan ng bawat isa sa atin. Bago siya nagbigay
ng Ten Commandments. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag niyo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, huwag kayong gagawa ng anumang inanyo ang larawan na katulad na nasa langit, nasa lupa, nasa dagat. Bago niya ibinigay ang ganitong batas, ang inuna niyang batas na kanyang pinagtibay ay ang batas para sa kagalingan ng Israel. I hope you get my point, mga kapatid. Ang una niyang pinagtibay, ang una niyang binigyan ng pansin na pinagtibay na batas ay ang kagalingan ng bawat isang mamamayan ng Israel. Nasabi niya, kung inyong dahilan na ito ay batas na inilagay ng Panginoon, ito ay in agreement. Mapansin niyo yung agreement na ito. Ano yung agreement na yun? Ang agreement ay kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon, gagawin mo kung anong nakalulugod sa kanyang mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan. Ang sabi ng Panginoon, ito ang benefit. Hindi ako maglalagay ng anumang karamdaman na inilagay ko sa Ehipto. Sapagkat ako ang Panginoon, for I, the Lord, am your healer. I am the Lord, your healer. Now, pansinin natin mga kapatid, sabi nga kanina, ang unang inilagay ng Panginoon sa kasunduang ito, the first benefit na kanyang inilagay para sa kasunduang ito ay ang kagalingan ng bawat isa. Kagalingan, sabi niya, I will put none. If you will give earnest heed to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have put on the Egyptians, for I, the Lord, am your healer. Nakita ko yung bagay na ito. At nakakamangha that before the Lord gave the Ten Commandments, ang una niyang binigyan at pinagtibay ay ang health benefit ng bayan ng Israel. Kagaya na sinabi ko kanina mga kapatid, ang Diyos ay concerned sa ating kalusugan. Can you say amen to that? Ang Diyos ay concerned sa ating kalusugan. Nais niya na tayo ay sabi rito, siya ang Panginoon, I am the Lord, your healer. You know, ang na-experience ng Israel, ang na-experience ng bayan ng Israel doon sa ilang, after they came out from Egypt, ay makikita natin 40 years sila na naroon sa wilderness. 40 years ang Israel naroon sa wilderness na supposed to be ay pwede silang makarating sa promised land sa mas madaling panahon, pero dahilan sa katigasan ng kanilang ulo, sa kanilang hindi pananampalataya, sa kanilang pagrereklamo sa Panginoon, sa kanilang hindi pagkilala sa napakagandang plano ng Diyos, at sa kanilang kawalan ng pananampalataya at pag-aalilangan sa kanyang napakagandang plano, ang nangyari po, ang Diyos ay naggalit sa kanila at hindi sila kagad nakapunta doon, kundi sila ay pinarusahan ng Panginoon na sabi niya, 40 taon kayong mag-iikot sa ilang. Hanggang sa mga
mga tao na walang pananampalataya, lahat sila ay mamamatay doon sa ilang. But can you imagine, mga kapatid, ang Panginoon ang kanilang healer. As the Lord is their healer. Why? For those 40 years, alam niyo ba, ang Panginoon ang siyang naging, ano yung tawag doon? Nutritionist para sa bayan ni Israel. Ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na dapat nilang, alam niyo, hindi sila, yun ay para nang sila nakapasok na doon sa Promised Land. Pero dito, ang binigay ng Panginoon sa kanila ay mana. Ang pinakain sa kanila ng Panginoon for those 40 years ay puro mana. Nagsasawa sila sa mana, pero hindi nila alam, ito ay pinakamagandang pagkain na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Did you know that? Nasabi ng banal na kasulatan, Book of Psalms, ay pinakita that mana na ipinapababa ng Panginoon galing sa langit, tinawag itong angel's food. Tinawag itong pagkain ng manghel. Yung bahay ng Israel ay nagrereklamo. Oo, naalala ko ang karne doon sa Egypt. Naalala ko yung sibuyas, yung bawang. Naalala ko yung pipino. Naalala ko yung masarap na pagkain doon sa Egypt. At kami ay nagsasawa na dito sa mana na lamang, mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi, mana na naman kinabukasan. Ano mangyayari dito sa pagkain na ito? At mga kapatid, alam niyo ba, kung sila ay pinakain ng masasarap na pagkain, tiyak, patay na sila hindi na sila makakaabot ng 40 years. Kung sinuplayan sila ng lechon, ng adobo, ng ilang mga bagay, well, bago pa mag 40 years, lipol na sila. Lahat sila ay na high blood na. Dahilan ng Diyos ang pinaka-nutritionist sa kanila. Can you imagine, mga kapatid, ilang taon si Moses nang mamatay? Siya ay nag-edad ng 120 years. 40 years siya na nasa Egypt. Nang gusto niyang iligtas ang bayan, nabigo siya, gusto siyang papatayin ni Paraon, tumakas siya sa Midian, 40 years siya doon, nag-asawa, nagkaanak, namuhay, na simple, bilang pastol ng mga tupa ng kanyang biyanan. Then dumating ang tawag ng Panginoon at the age of 80 years old. At pagkatapos noon, binuno pa niya ang another 40 years. So meron 40 years sa buhay ni Moses. Ngunit anong sabi ng banal na kasulatan? Si Moses ay namatay na hindi man lamang nanlabo ang kanyang mga mata. Because what? Sapagkat ang Panginoon. Tingnan natin ang Deuteronomy 34 verse 7. Sabi dito, verse 5, so Moses, the servant of the Lord. Si Moses, 34 verse Deuteronomy. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab in accordance to the word of the Lord. Verse 7 na lamang. Sabi niya, verse 7, although Moses was 120 years old when he died, his eyesight was not dim, nor had his vigor left him. Anong sabi sa Tagalog? Si Moses ay namatay, ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay, ang kanyang matay hindi nanlabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Well, it is because ang Diyos ang nagsupply ng tamang pagkain sa kanya. Do you agree with me? Yan ang buong katotohanan, mga kapatid. May malaking, sabi pa nga ng kasabihan, what you eat is,
kung anong kinakain mo, magiging ganun ka. Si Moses, hindi lumabo ang kanyang mata, hindi nanghina ang kanyang lakas. Imagine, 80 anyos nakakaakyat ng bundok at nakakababa ng bundok. At naglakbay sa ilang. At ang bayan ng buong Israel ay nakaranas na sabi niya, sa loob ng 40 years, wala silang hospital, walang doktor, walang nurse na umaagapay sa kanila, walang mga ambulansya na kinakailangan magdala sa kanila sa pagamutan. Pero lahat sila ay na-preserve dahilan ako ang Panginoon na inyong tagapagpagaling. I am the Lord, your healer. Kagaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, totoong napakahalaga ng Diyos ay nagbigay sa kanila ng pagkain. Oo, kinasasawaan nila yung mana. Nauumay na sila sa mana, pero hindi nila alam ito ang nagpo-preserve ng buhay nila. At ang Panginoon, kung bakit sila hindi nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Now, pansinin natin ang ilang mga bagay. Now, tingnan natin. Dahilan, sabi rito, kung titingnan natin, sa pasimula pa lamang ng pagtawag ng Diyos kay Moses, God is concerned for their health and for healing. Alam niyo kung bakit? Nang dinawag ng Diyos si Moses, God gave Moses 3 signs para kumbinsihin ang Israel. Ano yung mga signs na yon? Ang unang sign ay para maniwala ang Israel ay ihahagis niya ang kanyang tungkod at ang tungkod ay maging ahas. At hahawakan niya sa buntot yung ahas at magiging tungkod uli. At pangatlong sign na binigay sa kanya ay magbubuhos siya ng tubig from Nile River at ibubuhos niya sa lupa at yung tubig ay magiging dugo. He turns the water into blood. But the second sign na binigay sa kanya ay ito. Sabi niya, ang iyong kamay ay ilagay mo sa iyong dibdib at iyong ilabas. At nang ilabas niya ang kanyang kamay, yung kanyang kamay, nang inilagay niya sa kanyang dibdib at ang kanyang inilabas, ang kanyang kamay ay punong-puno ng ketong. Alam niyo ba ang ketong? Ketong is a deadly disease. Ito'y nakakamatay na karamdaman sa panahong yun. Deadly disease, kapag pinasok niya ang kanyang kamay, paglabas, nagulat siya na ito'y namumuti at puro ketong. At sabi niya, ipasok mo muli sa iyong dibdib at ng kanyang inilabas. Ano sabi ron? Ang kanyang kamay ay bumalik kagaya ng dati. Ibig sabihin, mga kapatid, dito pa lamang sa starting ng pagtawag ng Diyos kay Moses, ang Diyos ay concerned sa healing ng bayan ng Israel. Dahilan siya ang Panginoon na kayang mag-restore, kayang magpagaling. Ang ketong ay isang uri ng karamdaman, pero ang sabi nung chapter 4 verse 6, sabi niya, sabi ng Panginoon, then furthermore, put your hand into your bosom. So he put his hand into his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. And he said, put your hand. I'm reading Exodus 4 verse 6. Verse 7, put your hand into your bosom again. So he put his hand into his bosom again, and when he took it out of his bosom, behold, it was restored like the rest of his flesh.
It was restored. Ang pinapakita ko mga kapatid, ang Diyos ay concerned sa healing. Dito pa lamang sa pasimulang ito, pinapakita niya, kasama ang ganitong paggawa ng Panginoon ng kagalingan. Ang Panginoon ang nagpapagaling, ang Panginoon ay gumagawa ng pagpapagaling. So hindi natin pwedeng take out of the equation ang healing, mga kapatid. Hindi natin ito pwedeng ialis sa gawa ng Panginoon dahilan bahagi ng gawa ng Diyos ang kagalingan. Masaya ba kayo doon, mga kapatid? Bahagi ng gawa ng Diyos ang healing. So pinakita rito sa ganitong bagay. So, ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter kung nyo mapapansin, ang Diyos ay meron siyang batas na in-apply nang ang Israel ay ilabas niya sa Egypt. Alam niyo, isa sa batas ng Panginoon para sa mga tinatawag na, alam natin, ang Israel ay naging slave sila. Naging slave sila sa Egypt. Pero ang Diyos, meron siyang batas na kapag ang isang slave ay naglingkod, ito'y batas niyang ginawa sa Israel, kapag ang isang slave, lalaki o babae, o lalaking slave, ay kapag siya ay binenta niya ang kanyang sarili para maging slave siya, magsaserve siya ng 6 years. Pagdating ng 7th year, palalayain siya ng walang anumang pagkakautang. Ibig sabihin, tapos na yung 6 years ng kanyang paglilingkod, gaano man kalaki ang kanyang naging utang, o gaano man niya ibinenta ang kanyang sarili, yung 6 years na yon ay sapat na para yung kanyang paglilingkod ay naging kabayaran na para sa lahat ng kanyang pagkakautang. Ito ay batas na inilagay ng Panginoon. At isa pang sinabi ng Panginoon, sabi ng Deuteronomy chapter 15. Tingnan natin, Deuteronomy chapter 15. Deuteronomy 15, sa verse 12 and 13, verse 12 and 13, tingnan natin sa wikang Tagalog. Verse 12, kung iyong kapatid na Hebreong lalaki o babae ay ipagbili sa iyo bilang slave, bilang alipin, at maglingkod sa iyong 6 na taon, sa 7 taon nga ay iyong papaalaming laya sa iyo. Ibig sabihin, palalayain mo na siya. Yung 6 years ng kanyang pagsaserve ay sapat na yon dahilan ayaw ng Panginoon na ang isang tao ay forever na slave. Ngunit ang tao, ang ginagawa ng tao, gusto niya ang tao ay forever na slave. Pero sa Diyos ay sabi niya, alalahanin ninyo na kayo rin ay naging slave doon sa Egypt. Ngunit sa iyo, kayo ay pinalaya at tinubos ng Panginoon. So, 6 na taon na maglilingkod. But in the 7th year, you shall set him free. Verse 13, ang sabi ng verse 13, at pagka iyong pagpapaalaming laya sa iyo, ay huwag mo siyang pagpapaalaming walang dala. Sabihin nyo, grabe naman yan. Bayad na nga siya sa utang niya. Meron pa ako ibibigay sa kanya. See, sabi ng Panginoon, sabi niya, when you set him free, you shall not send him away empty-handed. Huwag mo siyang palaalisin na walang dala-dala. Bigyan mo siya ng iyong, sabi ng verse 14, tingnan natin, verse 14. Siya'y pagbabaunin mo ng kasaganaan ng bunga ng iyong kawan.
bibigyan mo pa ng tupa, bibigyan mo ng kambing, ng iyong giikan, ng iyong inani, ng iyong ubas, kung paano ang pinagpala sa iyo, kung anong blessing na binigay sa iyo ng Panginoon, sabi niya sa Israel, ng Panginoon mo Diyos, ay bibigyan mo siya. Ganun ang Panginoon, yun yung pag-exercise niya ng ng justice. Nag-exercise niya ang justice. Ito ang marapat sa isang alipin na lalaya. Hindi sila alis na empty-handed. Ito ang batas ng Panginoon. And that's the reason I believe. That's why, mga kapatid, nang ang Israel ay umalis sa Egypt, hindi sila umalis na empty-handed. Nakuha niyo yung punto ko? Bakit ang Diyos nagsabi sa kanila, sa panahon na sila ay lalabas, sabi niya, manghiram kayo sa inyong mga kapitbahay. Manghiram kayo ng ginto, pilak, alahas, damit, ano pa man. Dahilan sila'y takot at takot, sila ay nagbigay, at ito ay sabi ng Exodus, they plunder the Egyptian. They plunder the Egyptians. Ibig sabihin, sinamsaman nila ang Egypt. Dahilan sa mahabang panahon, hindi sila binayaran. At ito ang kabayaran, ito ang blessing para sa kanila. So ang Diyos ay concerned, mga kapatid, sa ganitong bagay. So nang umalis ang Israel, as a slave, sila ay hindi umalis na empty-handed. So, ang Diyos ay meron siyang mga batas na kanyang ipinapatupad na ang Egypt ay kahit ayaw man nila ay wala silang magawa dahilan ito ang batas ng Panginoon. So, nakita natin yung ganitong bagay. So, meron pang isang binigyan natin ng pansin. Now, kung titingnan natin, sabi rito, doon sa Exodus na binasa natin kanina, ang agreement ng Panginoon for these benefits. You know, dito kapag ikaw ay isang Pilipino, ay supposed to be dapat alam niyo sa ibang bansa ay napakaganda ng health system nila. Dito sa atin dahilan mostly ang pera ay hindi napupunta talaga sa mga mamamayan kundi napupunta lamang sa iilan. Pero sa ibang bansa, naalala ko ang aking anak na sa Australia, ay sila po yung tinatawagan ng doktor. Sabihin, ngayon yung schedule mo ng iyong check-up. Pupunta ka rito dahil ngayon yung iyong schedule. Well, dito sa atin, nandun ka na sa ospital, hindi ka pa ma-entertain. Nandun ka na sa ospital, papalipatin ka pa ng ibang lugar dahilan sasabihin, pasensya ka na, wala kaming bakante. So, pero mga kapatid, ang Panginoon ay napakaganda ng kanyang health system. O nang sabihin pa natin, yung healthcare system na inilagay ng Panginoon. Provided na ito ay nasa ilalim ng tinatawag na agreement. Ano ang agreement dito sa lupa? Pag ikaw ay member ng PhilHealth, so kailangan mong mag-contribute ng iyong contribution monthly, quarterly, or annually. Pag ikaw ay member ng SSS, kapag ikaw ay may trabaho, ito ay salary deduction. Kapag ikaw ay self-employed or merong business, ikaw ang magbabayad ng iyong contribution. And then, pagdating ng panahon, then makukuha mo yung iyong benefits. Or sa mga panahon na kapag merong mga calamity, merong tinatawag silang calamity loan, meron silang ilang mga bagay na kapag ang
babae ay nanganganak, mayroong maternity loan, o mayroong ilang mga maternity benefits, at sa ilang mga bagay, provided na ikaw ay naroon sa kanilang health, sa kanilang system, at ikaw ay nagko-comply sa kanilang agreement, sa agreement na ginawa, then ang problema, mga kapatid, dito sa atin ay sa panahon na iyong i-claim, napakahirap na i-claim. Pero ang Panginoon ay meron din siyang tinatawag na agreement. Ano yung agreement na yun? Balikan natin yung Exodus 15, verse 26. Ang sabi ng Panginoon na ito lamang ang kanyang inilagay na kasunduan. If you will give earnest heed to the voice of the Lord your God. Kung iyong pakikinggang lubos, kung iyong ditinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ano ang matuwid sa kanyang mga mata. Ibig sabihin, ano ang nakakalugod sa kanyang paningin? Well, walang ibang nakakalugod sa kanyang paningin kundi ang paggawa ng kanyang kalooban. Amen. Gawin kung ano, do what is right in His sight. At pakinggan and give ear, at sabi riyon, at iyong didinggin ang kanyang mga utos. Iyong didinggin ang kanyang utos. At iingatan ang kanyang mga palatuntunan. I will put none of the diseases to you. It is an agreement. I will put none of the diseases on you which I have put on the Egyptians, for I, the Lord, am your healer. I am the Lord, your healer. Ibig bang sabihin, Brother Ed, hindi na ako magkakasakit? Well, hindi yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, I am the Lord, your healer. Ibig sabihin, pwede kang magkasakit, pwede kang magkaroon ng karamdaman, pero siya ang iyong magiging tagapagpagaling. Amen. Hindi ako maglalagay. Alam niyo ba na ang isa sa karamdaman na inilagay ng Panginoon sa Egypt ay ano? Sino nakaalala sa inyo? Ano yung pinakakaramdaman besides doon sa death? Besides doon sa kamatayan? Ang isa sa karamdaman na dumapo sa kanila ay ano? Ay ang mga bukol. Alala niyo yun? Una, gumawa si Moses ng miracle, hinagis ang tungkod, naging ahas. Si Jannes and Jambres, hinagis din ang tungkod nilang dalawa, naging ahas. Kumuha ng tubig sa Nile River, ginawang dugo, ginawa rin nila. Nagpalabas ng palaka, ginawa rin nila. Pero, sabi ng Panginoon, ngayon gagawa ako ng isang bagay na kakaiba, na ito ay hindi na nila kayang gayahin. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sa Exodus chapter 9, Moses, kumuha ka ng abo. At sabi niya, kumuha ka ng abo. At sabi niya, at ihagis mo sa himpapawid. At nang inihagis niya yung abo, ang ash ay fine dust, napakaliliit na mga alikabok. At nang ito ay hipa ng hangin, lahat, tao, hayop, lalaki, babae, lahat ng kalalagayan sa buhay, lahat sila nagkaroon ng bukol. At pati yung mga magician na hindi na sila makaharap kay Paraon. Bakit? Pati sila may bukol na rin. Diba? Di na sila makaharap kay Paraon.
Pati sila nahiya doon pa lamang sa mga sa swarm supply, sa mga langaw at ilang mga ginawa ni Aaron at ni Moses. Ang sigaw na ng mga magician, this is the finger of God. Ito ay daliri na ng Diyos. At ang matinding bagay na lahat yon ay may kinalaman doon sa pagsira ng lupain ng Egypt. Lahat ng mga, meron lamang dalawang matinding karamdaman na inilagay sa kanila. Una ay yung bukol, then pangalawa is death. Kaya nang sila ay nagkabukol, at ang sabi ng Panginoon, praise God, sabi ng Panginoon, kung inyong diringgin ang aking tinig at susundin ang aking mga utos at ingatan ang aking mga palatuntunan, hindi ako maglalagay ng karamdaman na aking inilagay sa Egypt sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa inyong karamdaman. Kagaya ng sinabi ko, hindi ba magkakaroon ng karamdaman? Pwedeng magkaroon ng karamdaman, pero ang Diyos ang magpapagaling. Naalala ninyo ang pangyayari sa buhay ni Hezekiah. Si Hezekiah ay isang hari. Hari sa lineage ng Judah. Si Hezekiah ay isang matuwid na hari. At nang siya ay dumating sa isang kalalagayan na siya ay nagkaroon ng karamdaman. Ano sabi roon ng banal na kasulatan ay pinakita ang ganitong bagay. See? Yan ay nasa Book of Isaiah chapter 37. Pero meron din itong account sa 2 King. Sabi nito ng chapter 37 ng Book of Isaiah, or chapter 38. Verse 1, sabi ng verse na yan, nang panahong yun, si Hezekiah ay nagkaroon ng mga araw na yun ay may sakit na, ikamamatay. Ibig sabihin, anong tawag doon? Terminal case. May taning na ang kanyang buhay. Sa panahong yun, si Hezekiah ay nagkaroon ng karamdaman na ikamamatay. Mortally ill. At dumating si Isaiah na propeta ng Diyos, sabi sa kanya, sabi ng Panginoon, iayos mo ang iyong bahay sapagkat hindi ka na mabubuhay kundi ikaw ay mamamatay na. Ang ginawa ni Hezekiah ay, verse 2, pumihit siya sa wall at siya ay, dumalangin sa Panginoon. At sa kanyang prayer ay ito. Anong sabi rito? Verse 3. At kanyang sinabi na magkagayos pinihit ni Hezekiah ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi ng ganito, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng di kawasan. Tandaan natin mga kapatid, ano ang agreement ng Panginoon? Ano ang agreement ng Panginoon? Ano ang agreement doon? Kung iyong diringgin ang aking tinig. Kung ikaw ay gagawa ng nakalulugod sa aking paningin. At sabi niya, at ikaw ilalakad sa aking palatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman kagaya ng ilalagay ko sa Egypt sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling na yung karamdaman. We know the history of King Hezekiah. Si Hezekiah ay isang matuwid
na hari. Hezekiah is a righteous king. Hezekiah is a godly king. Hezekiah ay nirule niya ang Israel, inalis niya ang mga Diyos-Diyosan, at nirestore niya ang templo, nirestore niya ang salita ng Diyos. Isinakatuparan nila ang Passover na matagal na panahon na hindi nila ginagawa. Sinanctify ng mga priest, at nang hindi nila magawang masanctified ng first month, nag-extend sila ng the second month, and on the second month, doon sila nagdaos ng Passover on the 14th day of the second month. Si Hezekiah isang matuwid na hari. Ginawa niya kung anong nakalulugod sa Panginoon, yet siya pa rin ay nagkaroon ng karamdaman. But, nang siya ay nagkaroon ng karamdaman, ang kanyang prayer ay ito, "Remember now, O Lord, I beseech you how I have walked before you in truth and with a whole heart, and have done what is good in your sight." And Hezekiah wept bitterly. Mga kapatid, it's not the weeping of Hezekiah that brought him the healing, kundi it's the covenant, it's the agreement na binitawan ng Diyos na kapag ikaw ay nag-ingat ng kanyang mga salita at gumawa ng kanyang kalooban, ay sabi niya, ako ang Panginoon na magpapagaling na iyong karamdaman. At siya'y tumangis ng malabis habang siya'y nananalangin, at ang Panginoon ay muling nagbigay ng kanyang mensahe. Sabi rito, kung pupuntahan natin ang 2 King chapter 20 verse 5, puntahan natin ang chapter 20 verse chapter 20 verse 3 muna. Verse 2, then Hezekiah turned his face at nagkagayoy pinihit ng kanyang mukha at siya'y nanalangin. Then verse 3, sabi ng verse 3, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harapan mo sa katotohanan na may dalisay na puso. Yun yung nakasaad sa Isaiah. Verse 4, sabi niya, next verse. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, verse 5, bumalik ka uli, sabihin mo kay Hezekias na Pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, at narito aking pagagalingin ka, at sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Within 3 days. Bakit pansinin ninyo ang pangungusap na ito ng Panginoon? Ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ni David. Alam niyo ba na ang Diyos ay merong ding covenant kay David? Na kapag ang kanyang anak ay lalakad ng buong puso sa kanyang salita at kalooban, merong siyang tipan kay David na tinawag itong the mercies of David, na hindi niya pababayaan ang anak ni David. At si Hezekiah ay isa sa anak ni David from the lineage of Judah. At kaya sabi niya, bumalik ka, sabihin mo, sa puno ng aking bayan. Ganitong sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ama, I have heard your prayer, I have seen your tears, behold, I will heal you. On the 3rd day, you shall go to the house of the Lord. Meron siyang, according to the account, meron siyang bukol. But within 3 days,
siya ay nakarecover. Siya'y gumaling. Ikaw, on the third day, you shall go up to the house of the Lord. And I will add, sabi ng verse 6, at ako'y magdadagdag pa sa iyo. At aking dadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 years. At aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Because of my servant David. Mga kapatid, ito ay benefit. Ito ay benefit ng nasa ilalim na agreement. Ito'y benefit ng nasa ilalim ng covenant. Si David, si Hezekiah, ay siya ay sons ng covenant, children of the covenant. At nang siya ay manalangin, according doon sa agreement, ginawa niya kung ano nakalulugod sa paningin ng Panginoon. At siya ay ginawaran ng Diyos ng kagalingan. You know, sa ilang sandali, makikita natin na ang Panginoon ay galit sa mga hari na kapag sila'y nagkakaroon ng karamdaman ay pumupunta sila sa ibang Diyos. Sa panahon ni Elijah, merong isang hari doon. I don't remember the name of the king. Pero yung haring yun ay nahulog at nabali marahil yung kanyang spine at bedridden siya at sabi niya sa kanyang mga messenger, pumunta kayo sa Diyos ng Ekron at itanong nyo kung ako'y makaka-recover pa sa aking karamdaman. Ang ginawa ng mga mensaherong ito, yumaon upang pumunta doon sa Ekron upang alamin doon sa God of Ekron kung ang kanilang hari ay makaka-recover pa. But along the way, merong isang lalaking nag-intercept sa kanila and it is Elijah. At sabi ni Elias sa kanila, wala bang Diyos sa Israel? Bakit kayo pupunta sa Diyos ng Ekron para itanong kung ang hari ay makaka-recover sa kanyang karamdaman? Bumalik kayo, sabihin niyo sa hari, ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ka na makaka-recover pa kundi ikaw ay mamamatay sa iyong karamdaman. Bumalik ang mga mensahero, sinabi sa kanya yung salitang ito, sabi niya, sino yung lalaking yun? Hindi namin siya kilala, sabi ng mga messenger. Sabi niya, ang itsura niya ay ganito, meron siyang balabal at naintindihan nila na ito ay si Elijah. At paglipas ng ilang araw, ang taong haring ito ay namatay. So mga kapatid, ang Diyos ay sa ilalim ng first covenant. Listen to this. Under the first covenant, ang Diyos ay merong siyang inilagay na paraan o tinatawag na may kinalaman sa healing, mayroong kinalaman sa kagalingan. Nang ating Panginoong Hesus ay dumating, ang hula sa ating Panginoong Hesus, sinabi ng Isaiah chapter 53, verse 4, surely our griefs He Himself bore. Kung titingnan natin ang wikang Ingles, surely our griefs He Himself bore, and our sorrows He carried. Yet we ourselves esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Alam niyo ba yung salitang griefs diyan? Ang Hebrew word niyan ay sicknesses and diseases. Surely, our griefs or our diseases, our sicknesses, He Himself bore. Siya ang nagdala ng ating mga karamdaman.
And our sorrows He carried. Normally, mga kapatid, ang diseases ay may kalakip na sorrow. May kalakip na kapanglawan. Siya ang nagdala ng ating karamdaman at ng ating kapanglawan. Sino hindi malulungkot, malulumbay, magkakaroon ng kapanglawan kapag sinabi ng doktor, may taning na ang iyong buhay. Kapag sinabi ng doktor na ito ang iyong kalalagayan, narinig natin ng patutuo noong nakarang linggo, sasabihin ng doktor, ipagpasa Diyos na lamang natin siya. Thank God, mga kapatid, hallelujah, may mga anak ng Diyos na hindi inihuhuli ang Diyos, kundi iniuna ang Diyos. Inilalagay sa unahan. Hindi siya yung last resort. Hindi siya yung huling, excuse me for this word, sabi ng ilan, siya yung huling baraha. Ang Panginoon ang pinakapangunahin sa lahat dapat dahilan siya ang merong kinalaman o merong pakialam, gamitin ko yung salita, sa ating kagalingan. And the second covenant, mga kapatid, sa pagparito ng Panginoon ay unang pinakita rito na siya ay nagdala ng ating mga karamdaman at nagdala ng ating mga kapanglawan. And verse 5, but He was pierced for our transgressions. Siya ay pinahulagpusan dahilan sa ating pagsalangsang. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon Him. Ang parusa for our well-being. What is well-being? Alam niyo ba ang well-being? Ang well-being ay ang ating kagalingan. Ang well-being ay ang pinakamagandang bagay na dapat mangyari sa atin. The chastening for our well-being fell upon Him. Yung parusa para sa ating kagalingan at sa mainam nating kalalagayan ay nahulog sa Kanya. And by His scourging, by His stripes, sa ibang version, by His stripes, we are healed. Praise God. So, brothers and sisters, we cannot take out of the equation ang healing sa first covenant and even especially in the second covenant. Hindi pwedeng alisin ang healing. Ang healing ay part ng covenant. At ang aking kinagagalak, mga kapatid, bago pa ang Diyos nagbigay ng 10 Commandments, ang Diyos ay naglagay na ng batas para sa kagalingan ng bayan ng Israel. It is on the first covenant. At gayon din naman, mga kapatid, dito sa mga unang verse pa lamang, ay pinakita na ang Panginoon, siya ay nagmamalasakit para sa ating kagalingan. Praise God, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Siya'y nagmamalasakit sa ating kagalingan. Ang kagalingan ay, kaya nakikita natin nang si Jesus ay pumunta sa bahay ni Peter, nadatnan niya ang biyanan ni Pedro na may karamdaman, inaapoy ng lagnat. Hindi ko alam kung anong cause ng kanyang fever, pero ang description doon ay may mataas siyang fever, mataas na lagnat. At siya ay nilapitan ng ating Panginoon at hinipo. At siya ay pinagaling ng Panginoon. At siya ay bumangon right then. At pagbangon niya, then siya ay, nagsilbi na sa ating Panginoon, nag-serve na sa ating Panginoon. And then the following night,
nang mabalitaan nila ang ganitong pangyayari sa nanay ni Peter, yung mga may karamdaman dumagsa doon sa palibot ng bahay ni Pedro. At ang ating Panginoon ay pinagaling sila sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang mga demon spirit ay pinapalayas, ang mga may karamdaman ay gumagaling sa kanilang mga karamdaman. At si Matthew, sa kanyang pagsulat, sabi niya, upang matupad ang nakasulat mula kay Propeta Isaias, na dinala niya ang ating mga karamdaman at siya rin ang nagdala ng ating mga kapangluan. Ang kabayaran ng ating ng kagalingan ay nahulog sa Kanya. At sa pamamagitan, so hindi pa kinote yung bagay na yun, He bore our griefs. Himself bore our griefs. At ng ating Panginoong Hesus, sabihin natin, ang pinakaselyo na siya ay merong kagalingan. Naalala ko mga kapatid, ang sabi ng ating kapatid Barbanam, ang healing ay ito ay pinapakitang paunang bayad na nagpapakita na merong resurrection. Is that right? Ang kagalingan, kaya mayroong kagalingan, healing serves as a seal na merong resurrection. Merong pagkabuhay na maguli, at ang pagkabuhay na maguli ay iba ito kaysa sa healing. Dahilan ng pagkabuhay na maguli ay pag-aalis ng kamatayan mismo sa sistema at sa katawan ng tao. At ang tao ay hindi na magkakaroon ng karamdaman, at ang tao ay hindi na rin mamamatay after ng tinatawag na resurrection. Now mga kapatid, sa aking pagtatapos sa bahaging ito, remembering the Lord and His benefits. Alalahanin natin ang Panginoon at lahat ng kanyang ang benepisyo na sinabi na meron tayo sa Kanya. Malimit, nakikinabang ang mga tao sa mga benefits ng ilang mga programang yan ng gobyerno. At mga kapatid, sa plano ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay hindi rin sila madideprive sa ganitong mga bagay, bagkus sila ay merong pangako ang Panginoon na hindi siya maglalagay ng karamdaman na kagaya ng kanyang nilagay na karamdaman sa Egypt. Now, tingnan natin ang ilang mga verse bago ko magtatapos. Tingnan natin Deuteronomy Deuteronomy 7. I don't know kung nabasa na natin ito kanina. Sabi din Deuteronomy chapter 7, verse 12 and verse 15. Sabi rito, chapter 7, verse 12. Then it shall come about. Basahin natin sa Tagalog. At mangyayari na sapagkat iyong dininig ang kanyang kahatulang ito, ang mga kahatulang ito, iyong pinakinggan, iyong tinupad, at iyong ginanap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan niya. Now, basahin ko sa English. Then it shall come about because ang utos niya, gawin mo ang kanyang kalooban, gawin mo kung ano nakalulugod sa kanya,
Sundin mo ang kanyang mga salita. At sabi rito, at mangyayari, dahilan, because you listen to this judgment, and keep and do them, then that the Lord your God will keep with you His covenant. Dahilan ginawa mo yan, ay gagawin din naman ng Diyos ang kanyang part. You get my point? It is an agreement. Gawin mo ang kanyang salita, ingatan mo ang kanyang mga salita, gawin mo ang kanyang kalooban, and doing that, hindi rin niya naman ipagkakait ang bagay na kanyang bahagi. After you've done your part, ginawa mo ang iyong bahagi, gagawin din naman ng Diyos ang kanyang bahagi. Kagaya ng ginawa ng Diyos kay Hezekiah. So dapat nating maintindihan, it's not just, hindi lamang ito basta prayer. Si Hezekiah ay isang lingkod ng Diyos na lumakad sa kanyang mga salita at nang siya ay dumating sa karamdaman at siya ay nanalangin sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nagkulang na hindi niya gawin ang kanyang bahagi. Then it shall come about, because you listen to this judgment, keep and do them, then the Lord your God will keep with you His covenant, His loving kindness, which He swore to your forefathers. Ano ito? Ito yung nasa Exodus 15 verse 26. Ito yung nandoon. Verse 15. Sabi ng verse 15, the Lord will remove from you all sickness, and He will not put on you any of the harmful disease of Egypt, which you have known, but He will lay them on all who hate you. Ang sabi sa Tagalog, ang Panginoon, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, at wala siyang ihuhulog sa iyo na masasamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng napupuot sa iyo. Now, dapat nating maintindihan, mga kapatid, ang Diyos ay may kinalaman sa lahat ng bagay na nangyayari. He is sovereign over us. Meron siyang kinalaman sa lahat ng bagay na nangyayari. And even, kahit man ang mga karamdaman na minsan ay dumarating sa atin, meron siyang kinalaman sa bagay nito because meron siyang purpose. Anong sabi ng Banal na Kasulatan? As many as I love, I rebuke and chasten. For them, for what? In order for them to repent. Upang sila ay magsisi at magsikap. I will remove from you all sickness. And He will not put on you any of the harmful disease, which you have known, but He will lay them on your enemies. Deuteronomy 28 verse 22. Deuteronomy 28. Sabi rito ng verse verse 27. Tingnan natin kung verse 22. Dito ay pinapakita kapag ang bayan ng Israel ay lumihis sa kanyang salita, lumihis sa kanyang kalooban, tumalikod sa kanya. Pinakita rito ng verse verse 27 na lamang, verse 27.
Verse 27. Pinakita niya, so from verse 15, ito ay consequence ng pagtalikod ng Israel sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Sabi rito, the Lord will smite you with the boils of Egypt. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapapagaling. The boils of Egypt with tumors, with a scab, with the itch from which you cannot be healed. See, pinakita dyan, yung bukol na naroon sa Egypt na naranasan nila. Ang grano, yung sa wikang Ingles ay tumors. Iba naman ay pinakita yung kati at ng galis na hindi mapapagaling. And the Lord will smite you with madness and with blindness and with bewilderment of heart. At kahit man mga kapatid, yung ilan na mga sabihin natin, yung may kinalaman sa mental na kalalagayan ay pinakita rito. But verse 60, sabi ng verse 60, dahilan sa mga bagay nito ng hindi nila pagsunod, dahilan ito ay agreement, ang hindi pagsunod, ang hindi pagtupad ay pwedeng magkaroon ng tinatawag na breach of promise. Hindi rin gagawin ng Panginoon, but gagawin niya ang kabaliktaran. At sabi rito, verse 60, He will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they will cling to you. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatatakutan at kakapit sa iyo. Meaning to say, brothers and sisters, ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa tao ay may kinalaman ng Diyos sa bagay na ito. It is because dahilan sa kanyang mga salita, ang kanyang salita ay may kinalaman sa lahat ng mga bagay. Ngunit, ang unang napakagandang pangako, sabi niya, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Siya na ano sabi ron? It will be the last verse na ating babasahin at babalikan natin. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits. Who pardons all your iniquities. Who heals all your diseases. Makikita natin, magkaugnay yung pardon of iniquities and healing of the disease. Nakuha niyo mga kapatid? Magkaugnay, magkasama ang bagay nito. Bakit ang mga karamdaman ay minsan ay dumarating? It is because, ngunit kapag ito ay itinuwid at itinama, kinonfess, at ang Panginoon ay magpapatawad, who pardons all your iniquities, and He will heal all your diseases. Who redeems your life from the pit. Siya ang tumutubos sa iyo mula sa hukay, at kinokoronahan kanya ng kanyang kabutihan at kagandang loob at ng kanyang kahabagan, na nagpupuno sa iyo ng mabubuting mga bagay, at ikaw ay maririnyo ang iyong kalakasan na kagaya ng agila. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Salamat.
Ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay higit pa sa mga health system at healthcare na pwede nating mahawakan. Dahilan, kung meron kang healthcare, kung meron kang health insurance, at ang cover nito ay ilang daang libo, at minsan, iniisip natin kahit siguro anong klaseng karamdaman o operasyon ay covered nung health card na ito, well, magpasalamat ka kapag hindi mo nagamit yung health card na yan. Dahilan, ibig sabihin, iningatan ka ng Panginoon at hindi ka nagkaroon ng karamdaman. So ang Diyos, ang lahat ng mga bagay na may kinalaman at upang sa Kanya mauwi ang lahat ng kapurihan at kadakilaan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Huwag nating kalimutan ang Kanyang ginagawa sa atin. Siya ang ating kagalingan. Totoo, merong mga magagandang mga hospital ngayon. May mga mamahaling mga hospital. Merong mga facilities na napaka high-tech. Mga makabago ang kanilang mga kagamitan. Pero kapag ang Diyos hindi magbibigay ng kagalingan, walang saysay ang lahat ng mga bagay na yan. Walang magaling na doktor, walang magaling na pasilidad, walang magandang kagamitan, walang mamahaling hospital kapag hindi ang Diyos magagawad ng kagalingan sapagkat siya lang ang may hawak ng buhay. Ang ilan ay tinataya nila at sinasabi nila, Doktor, gawin niyo ang lahat ng pwede niyong gawin. Hindi natin pag-uusapan ng presyo. Pero at the end of the day, sasabihin ng doktor, ginawa na namin ang aming makakaya. Pero hindi pa rin siya gumaling. Pagkatiwala na lamang natin siya sa Diyos. Mga kapatid, salamat. Wala tayong mga healthcare. Wala tayong mga health card. Thank God ang ilan ay meron. Pero wala riyan ang ating pag-asa. How many can say amen to that? Wala riyan ang ating tiwala. Wala riyan ang ating pagkakatiwala. Ang ating tiwala ay sa Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Sa Diyos na nagsabing, I am the Lord. I am Jehovah Rapha. The Hebrew word Rapha means the healer. I am the Lord, your healer. Buti natin ang awit na yan. You are the God. Or ang first ay I am the Lord, but I am the Lord. Can I have the meaning? I am the God that healeth thee. Ang awit ay nagsasabi, you sent your words and healed my disease. Nagsusugo siya ng kanyang mga salita at mula doon sa salitang iyon, at kung ikaw ay makikinig doon sa salitang iyon, then ito ang magiging daan ng iyong kagalingan. Ang sabi ng Panginoon, sabi rather ni James, sino sa inyong may karamdaman? Sino sa inyong napipigati? Siya ay manalangin sa Panginoon. Sino sa inyong may karamdaman? Sabi niya, patawag niya ang matanda sa iglesia. At siya ay panalangin ng pananampalataya. At kung siya ay nagkasala, ipapatawad sa kanya at siya ay pagagalingin sa kanyang karamdaman. Ang Diyos ay
author ng ganitong bagay. Ever since, mula sa Old Covenant, sa First Covenant, sa Old Covenant, and even sa New Covenant, ay hindi nawawala ang healing. Hindi nawawala ang kagalingan. Laging naroon, dahilan ito ay pangunahing bagay na inilagay ng Panginoon. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sapagkat tunay na Ikaw ay nagmamalasakit sa bawat isa amin. Truly, Lord, You cares for us, Lord. Nagmamalasakit Ka sa bawat isa sa amin. Pinagmamalasakit Mo kami. At ang aming kinamamangha, Panginoon, bago pa ang Mount Sinai, bago pa ang bundok ng Sinai, bago pa ang Ten Commandments, kalalabas pa lamang nila sa Egypt, o katatawid pa lamang nila sa Red Sea, 3 days pa lamang silang naglalakbay, ay gumawa Ka na ng statute, gumawa Ka na ng legislation, gumawa Ka na ng batas para sa kanilang kagalingan. Binigay Mo na ang iyong mga salita, na ingatan ang iyong mga salita, sundin ang iyong mga utos, gawin kung anong nakalulugod sa iyong paningin. At Ikaw, ang Panginoon, ay hindi maglalagay ng karamdaman na iyong nilagay sa Egypt. And if so happen, Lord God, na mayroong karamdaman, Ikaw ang magpapagaling sa kanilang karamdaman. Lord, dito kami nagtitiwala. Dito kami sa health care na ito nagtitiwala sa health system na yung ginawa, Panginoon. Dito namin nilalagak ang aming mga pananampalataya at pagkakatiwala sa iyo. O Panginoon, hallelujah. Merong mga pagamutan na malalaki at merong mga ospital na magaganda. Ngunit Lord God, ang kagalingan ay nanggagaling sa iyo, Panginoon Diyos. Ikaw lamang ang pinagmumulan ng healing, Lord God, ng kagalingan. Panginoon, binihiyaan Mo kami, hallelujah, ng mga doktor, mga manggagamot, hallelujah. Ngunit Lord God, ang lahat ng bagay ay nasa iyong kamay, Panginoon. Kung hindi Mo ipapahintulot at kung hindi Mo ipagkakaloob, walang magagawa ang sino paman upang ang kapurihan ay tanging maibalik lamang sa iyo. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Hindi namin kakalimutan ang lahat ng benefits na aming tinatamasa sa iyo. Ikaw, hallelujah, na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw rin na nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Ikaw ang nagbibigay ng pagkain sa aming hapagkainan. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa aming pangangatawan. Ikaw ang nagbibigay ng karunungan at katalinuhan sa amin para kami makapagtrabaho, Panginoon. At Ikaw ang nagbibigay ng kalusugan sa amin upang kami ay makapagpatuloy na gumawa, Panginoon. Lord God, sapagkat ipinagmamalasakit Mo ang aming kalusugan, Panginoon. Pinagmamalasakit Mo kahit ang katawang pisikal na ito. Dahilan Ikaw ay labis na nagmamalasakit sa bawat isa amin. Panginoong Diyos, hallelujah, alam namin na ang katawang ito ay vulnerable, Lord, sa mga karamdaman. Pwedeng magkasakit, pwedeng magkaroon ng makakontract kami ng ilang mga virus, Lord. Hallelujah, mga bakterya. Pero Panginoon, Ikaw ang aming, hallelujah, tagapagpagaling, Panginoon. Sa panahon na kami tatawag sa iyo, sa panahon na kami dadalangin sa iyo, sa panahon na kami, hallelujah, ay sisigaw sa iyo at hingi sa iyo ng tulong, Panginoon, kagaya ng Israel kapag sila'y natuklaw ng ahas, naglagay Ka, tinutusan mo si Moses na gumawa ng brazen serpent, ilagay sa pole at ilagay sa mataas na lugar. At sino man na matuklaw ng ahas, hallelujah, kung sila ay titingin sa brazen serpent, kagaya na yung sinabi, sila ay hindi mamamatay. Ang bisa ng kamandag, ang kapangyarihan ng kamandag ay hindi mananaig sa kanilang katawan, kundi ito'y mawawala ng bisa. At Lord God, hallelujah, at sila ay mabubuhay at sila ay hindi mamamatay.
Panginoon, totoo na nagmamalasakit ka para sa aming kagalingan, Panginoon. And throughout the wilderness journey ng Israel, ay may mga dinisplay ka na may kinalaman sa kanilang kagalingan, Panginoon. At Lord God, dahilan ng end purpose mo ay para bigyan kami ng mainam na kawakasan at ng mainam na buhay, Panginoon. Lord God, nais naming pasalamatan ka for this health system, Lord, na yung binigay sa amin. Hallelujah. Sa biyayang ito, Panginoon, hindi kami mayaman para magkaroon ng mga malalaking mga health insurance at ilang pang mga bagay. Pero meron kaming Diyos, hallelujah, na nagsabi na ako ang Panginoon na nagpapagaling ng iyong mga karamdaman. Purihin ka, O Diyos. Lord, pinapasalamatan ka namin. Salamat, Lord, sa kagalingan na yung pinagkaloob sa aming kapatid, Brother Michael. Salamat, Lord God, at sinasampalatayan na namin ang total healing na iyong igagawad sa kanya, Panginoon. At sa kanino man na merong mga karamdaman, Panginoon, Lord, kung sila'y tatawag sa iyo, nagmamalasakit ka sa kanila at ikaw ay magagawad ng kagalingan sa kanila. Oo, Panginoon, gagaling kami at maring magkaroon kami ng karamdaman. Pero Lord God, hallelujah, sa tuwina na kami magkakaroon ng karamdaman, tatawag kami sa iyo at ikaw ay magagawad ng kagalingan sa bawat isa sa amin. Thank you for your word. Thank you for your inspiration, Lord God. Salamat sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat sa covenant na kinalolooban ng bawat isa sa amin. Salamat, hallelujah, sa covenant na ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay doon manatili, hallelujah, at matanggap namin, hallelujah, ang lahat ng benefits na mula sa iyo, Panginoon. Purihin ka sa iyong kapurihan at kalawalatian, karangalan. Pinapasalamatan ka namin, Lord, sa gawain, sa maliit na gawain ito at sa iyong mga salita. At sa aming pagtatapos, Lord, tinatagubin namin ang aming buhay, ang iyong pag-iingat sa bawat isa. Ito ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. So we say, praise the Lord. Praise be to Jesus. Hallelujah.